Magandang hapon at itong update natin dito pa rin kay Severe Tropical Storm Carding. So tama, lumakas pa nga at naging ganap ng isang Severe Tropical Storm itong bagyong binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Base dito sa latest satellite animation, nakita natin na gumaganda pa ang itsura ng bagyong si Carding. Nangangalugan na lumalakas pa ito at patuloy nga kumukuha ng lakas at enerhiya dito yan sa Pacific Ocean. At nakikita rin natin itong periphery o itong unang bahagi ng ating bagyo ay tatama na dito pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong gabi. Inaasahan natin na magkakaroon na ng direktang epekto itong bagyo ay anumang oras sa ngayon. At patuloy pa rin ang habagat dito pa rin sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at dito sa Visayas area. Ang bagyong Carding ay huling namataan sa layong 660 kilometers east-southeast ng Tuguegarao City sa Cagayan o nasa 595 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So, bumababa pa o sumusubsob pa ng bahagya itong track ng ating bagyong si Carding. Kaya mula kahapon ang forecast natin na dadaan ng Northern Luzon, ngayon ay posible itong dumaan dito sa Central Luzon area. Lumakas ito at nagtataglay ng hanging aabot ng 100 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 125 km kada oras. Patuloy na kumikilos pa west-southwest sa bilis na 25 km per hour. Sa ngayon, itong ating latest track na nagpapakita nga na sumusubsob pa rin ang track ng bagyong si Carding at inaasahan natin bago ito tumama ng kalupaan ay magiging typhoon intensity. So, papalakas ang hangin. Kaya binabantayan natin sa ngayon. No? So kahapon, ang ating focus ay nandito sa ulan. Ngayon, babantayan na natin ang dalang hangin ng bagyong si Carding dahil nga lumalakas pa ito bago tumama ng kalupaan. And nakikita natin, no, sa pagtama nito ng aurora bukas, so that will happen on Sunday afternoon to evening, ito ay babaybay ng northern part ng Nueva Ecija at lalabas dito sa may Pangasinan area. So ngayon, ito na yung track natin. So mas mababa na siya compared dito sa mga nakaraang track natin. And at the same time, lumalakas ang bagyo bago pa tumama ng ating kalupaan. At inaasahan natin, no? So pagtama ito ng Sunday ng hapon, ay lalabas din ng madaling araw ng Lunes at lalabas dito sa West Philippine Sea on 8 a.m. tomorrow, on Monday rather, at lalabas ang area of responsibility ng Lunes ng gabi or Martes ng madaling araw. Sa ngayon, nakataas ang babala ng bagyo bilang 2 dito sa southeastern portion ng Isabela, which includes nga yung municipality ng Dinapigue, sa northern portion ng Aurora, sa Dinalungan, Kasiguran at Dilasag, at sa isla ng Pulillo. Ito mga lugar na ito ay makakaranas o maasam makaranas ng hanging, meron tayong hangin na malakas na magkakaroon nga ng epekto dito sa Isabela and Aurora area and the eastern portion of Quezon. Samantalang signal number 3 sa malaking bahagi ng Luzon, makikita natin dito sa ating kulay asul na mga kulay dito sa ating mapa. Ito na yung lawak ng signal number 1 natin, which includes the southern portion of Cagayan, not including Peña Blanca, Igig, Tuguegarao City, Enrile, Solano, Tuaw, Piat, Amulong at Rizal. At ang nalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, which includes nga yung Conner, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the southern portion of Ilocos Norte, which includes Nueva Ecija, Badok, Pinile, Bana, City of Batac, Corimao, Paway, at Marcos. Signal number 1 din na nakataas sa buong Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, at dito sa Metro Manila. Nakataas din niya sa northern and southern portion of Quezon, which includes Tagkawayan, Lopez, Ginayangan, Gumaca, Pitogo, Unisan, Agdangan, Padre Burgos, Pagbilao, Tayaba City, Lucban, Sampaloc, Mauban, Atimonan, Plaridel, Perez, Alabat, Quezon, Calawag, Lucena City, Jernacal, at Real Infanta. At nakataas din yan sa probinsya ng Rizal, Laguna, Cavite, at northern portion ng Batangas, which includes Malbar, Balete, Tanawan City, Santo Tomas, Talisay, at Laurel. Nakataas din yan sa probinsya ng Camarines Norte, sa northern at eastern portion ng Camarines Sur, which includes Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipocot, Siruma, Tinambak, Goa, Lagonoy, Garchitorena, Caramoan, Presentacion, at dyan sa may San Jose.
And the northern portion of Catanduanes, which includes Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, Viga at Gigmoto. Sa ngayon, nakikita natin na wala pa namang nagiging marawak ang pag-ulan. Ngunit, paghahanda ang ating pinapayo sa ating mga kabayan sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, kahit maaraw pa sa ngayon ay paghandaan na magiging epekto ng bagyo simula bukas hanggang Martes, ang pinakamatagal natin na pwedeng maramdaman ang mga hagupit at ulan na dala ng bagyong si Carding. So, ano ang ating inaasahan? So, ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, inaasahan natin ang light to moderate with the times heavy rains dyan sa Batanes, Cagayan, Isabela, northern portion of Aurora, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang mula bukas hanggang Lunes ng madaling araw, inaasahan natin ang heavy to intense with the times torrential rains dyan sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at northern portion ng Zambales. So dahil nga sa pagdaan pa rin o papalapit at pagdaan pa rin ng bagyong Carding bukas, magkakaroon ng malawakang pag-ulan malapit sa sentro at ito nga yung inaasahan natin na meron tayong hanggang torrential rains bukas. Moderate to heavy with the times intense rains naman dyan pa sa nalalabing bahagi ng gitnang Luzon. Samantalang moderate to heavy rains naman over Cagayan, Ilocos Provinces, Calabarzon, dito sa Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng Isabela at Cordillera Administrative Region. Ito naman yung mga nakikita natin na halos lapit pala ng bagyo ay meron ng mga pag-ulan. Dahil sa habagat, inaasahan natin ang occasional rains, dito naman yan sa Southern Luzon and Visayas area, simula ngayon hanggang bukas. So, pagdating naman sa severe wind, so inaasahan pa rin natin na meron tayong gale force wind, dito pa rin niya sa mga areas sa may signal number 2, samantalang strong winds naman sa may signal number 1, at likely, dahil nga nakikita natin na possible na maging typhoon itong bagyong si Carding, ay aasahan natin na possible o malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng signal number 4. Sa coastal areas naman, meron tayong inaasahan na moderate to rough seas hanggang 3.5 meters dyan sa baybayin ng Northern Luzon ngayong araw. Samantala bukas, mas lalaki ang mga pag-alon dahil sa paglapit nitong bagyong Carding dito sa Northern at Central Luzon area. Asahan natin hanggang 6.5 meters sa mga baybayin ng Northern Luzon at sa silangang baybayin ng Central Luzon. At dahil dyan, possible ngayong araw o mamayang hapon o gabi, ay possible na o posible na tayo maglabas ng gale warning para sa mga nasabing baybayin. At sa atin namang track outlook, no, sa nakikita natin, ito ay sasadsad at gradually bibilis hanggang papalapit dito sa Aurora, Isabela area. At malaki ang posibilidad na maglandfall between morning and afternoon tomorrow. And after nito mag-cross dito sa may Northern and Central Luzon, ito naman ay lalabas na dito, gabi ay lalabas na yan dito sa West Philippine Sea. And ito ay patuloy ang kikilos westward dito sa may ating West Philippine Sea. At aasahan nga natin na by Monday, ay ng hapon hanggang madaling araw ay posible na lumabas ng area of responsibility ang nasabing bagyo. Sa intensity outlook naman natin, no, so kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan na nga lumakas at naging ganap ng severe tropical storm itong si Carding. Ito ay inaasahan pa natin na possible o malaki ang chance na maging typhoon bago lumapit dito sa Luzon area. Bahagyang ihina habang bumabaybay dahil pa rin yan sa epekto ng Cordillera Mountain Range dito, Sierra Madre Mountain Range dito at ang Cordillera o this part ay bahagyang ihina ang bagyo. Ngunit, nasa typhoon intensity pa rin ito. And, lalabas nga ng ating kalupaan ng bagyong Carding o na typhoon intensity. So, nakikita natin dito na possible ang 150 kilometers per hour na pinakamalakas. Dito na yan sa labas ng ating area of responsibility. Habang nasa loob naman, inaasahan natin ang possible na 130 kilometers per hour na maximum sustained winds ng bagyong si Carding. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.